Okay, so pag-usapan po natin yung day 10 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte today, July 29, 2026. At ang nangyari po ngayon ay yung pagsimula tungkol sa Article 1 ng Articles of Impeachment, which is yung alleged confidential fund misuse ni Vice President Sara Duterte. So, ang pinaka-discussion po natin for today will be number 1, yung tungkol po sa opening remarks ni Representative De Lima, kung saan pinigilan po siya ni Presiding Officer Escudero from continuing. So, i-discuss ko po yung mga possible reasons kung bakit yun yung naging action ni Presiding Officer Escudero. And then number 2, i-discuss din po natin yung tungkol sa unusual versus suspicious transaction, kasi dun po nag-revolve around yung mga clarificatory questions talaga ng mga senator judges natin. So explain ko po sa inyo kung may mga legal basis ba talaga or legal principles in relation sa dalawang yon. Okay, and then pangatlo po, i-discuss ko na lang din sa inyo yung possible reasons kung bakit hindi nag-cross-examine dito yung defense, kasi that is actually an interesting legal strategy kung hindi po ninyo kinross-examine ang witness ng kalaban ninyo. So, explain ko po sa inyo yung possible reasons for that. And then, lastly po, magdi-discuss na lang din ako tungkol sa new schedule nitong impeachment trial at kung bakit tingin ko yung ganitong setup ay mas favorable to the general public. Okay, so good day po to all of you, my fellow taong bayan, mga ka-Seymour. At yan po ang video natin for today. Okay, so start po muna tayo with the facts of our discussion. So again, this is about the Article 1 ng Articles of Impeachment, yung alleged confidential fund misuse ni VP Sara. And this is the first trial for that article of impeachment. So ang ginawa lang po ng prosecution dito ay pinresent nila yung dalawa nilang prosecution witnesses who were employees or high-ranking employees po ng Land Bank branches kung saan winidraw ng OVP at ng DepEd, Department of Education, yung funds at issue. So ang coverage po ng article na yon is the alleged confidential fund misuse not only of the Office of the Vice President kundi yung Department of Education din nung panahon na DepEd Secretary pa po si VP Sara. At ang prosecutor po na nag-handle nito is si Representative Joel Chua of Manila. So ang interesting pong na-observe ko dito, number 1, ay yung hindi pag-cross-examine ng defense or ni Attorney Powa dun sa first witness. Tapos sa second witness, meron siyang konting questions lang pero hindi talaga siya directly ina-address yung legal theory ng prosecution. So that is an interesting lang po na strategy ng defense. At mamaya, mas explain ko po kung ano kaya yung posibleng reason ba't hindi na nag-cross-examine. Tapos, ang nangyari din po dito na interesting, nagkaroon din po ng stipulation of facts between the prosecution at the defense. So when you say stipulation of facts po kasi, ibig sabihin po niya nag-a-agree yung both parties na yung mga ganitong bagay na gusto nila ipastipulate upon ay totoo yun siya. In other words, hindi na po question ng defense yung genuineness nung land bank checks at issue at kung whether or not kinuha ba talaga ng OVP at ng DepEd yung funds at issue. Stinipulate po yun, therefore nag-agree yung both parties na nangyari talaga yung mga bagay na yun. So that's just interesting to note po kasi pwede rin sana yun mangyari dun sa Article 4 pero wala masyadong mga stipulation na nangyari dun. Kaya kung napansin po ninyo sa Article 4, medyo madaming mga kaganapan dun na repetitive na pinapaulit-ulit yung mga videos, yung presentation, tapos itatanong sa witness. So kung sa defense naman sana ay para sa kanila ay totoo yung mga ganun, pwede rin sana nila yun stipulate para mas mapa-expedite or mapabilis yung proceedings, which is yun nga po yung nangyari dito. Instead na isa-isahin pang ipakita yung land bank check, tanungin tungkol dun sa mga markings, so on and so forth. So ang nangyari nga po, nag-move na lang for stipulation si defense lawyer Attorney Powa. So mas napa-expedite. Okay, so ngayon po punta tayo sa first interesting issue natin, which is yung pagpatigil po ni Presiding Officer Escudero kay Senator Leila De Lima nung dinideliver po niya yung opening remarks. Okay, so ang nag-deliver nga po ng opening remarks for Article 1 of the Articles of Impeachment ay si Representative De Lima. So initially, ina-explain po niya yung basis ng Article 1 until eventually nagkaroon sila ng issue at nag-object na po yung defense at pinaboran naman ni Presiding Officer Escudero kasi umabot po to a point na si Representative De Lima ay nagbibigay na ng mga conclusions in relation to the facts and legal issues of the case. So hindi po kasi proper yung ganun kasi dapat ang gagawin lang ng prosecution, ipepresent nila yung legal theory nila tapos yung dapat magbibigay ng conclusion niyan ay of course yung mga senator judges pero based yun dun sa mga evidence at testimony na lalabas from their witnesses at sa mga ebidensya nga po nila. Hindi yung prosecution pwede magsabi nun directly. Kasi ang mangyari po dyan, parang sinasabi na ngayon ng prosecution na may ginawang krimen na ganito pero hindi pa naman napakita yung ebidensya talaga. 'Di ba? In other words, premature pa po ngayon kung nagbibigay na ng conclusion si Representative De Lima. Kaya tama lang naman po at proper yon na
pinigilan yun ni Senator Escudero as the presiding officer. Pina-strike off the record po niya yun. Kasi we have to remember kasi the unique aspect of the impeachment process ay ano po to, 'di ba? May political angle din siya in relation to the taong bayan kasi yung mga impeachable officer, or in this case, yung impeachable officer involved ay isang politician. So, madami pong nanonood talaga ng mga supporters ng impeachable officer na yon. So, kung makarinig po sila ng mga conclusory statements na hindi pa naman clearly established based on evidence, ang posible pong mangyari kasi doon ay yung mga nakikinig ay baka isipin na totoo na yung sinasabi dito ng prosecution. Pero currently, we have to remember, ang nagpe-prevail pa po ay ang tinatawag na presumption of innocence. So, in other words, lahat po ng sinasabi ng prosecution ay mga allegations pa lang po yan at hindi pa talaga established na may ginawang wrongdoing yung impeachable officer. So, yun lang po yung maganda ring maintindihan nyo dyan kasi pag nasasabi nga yung mga ganong statements ay it can lead to a political attack. Di ba hindi naman po dapat ganun yung impeachment process talaga niyan. Kasi ang purpose niyan ay to determine whether or not may impeachable offense ba na ginawa talaga yung impeachable officer. Tapos pag i-allow nga yung mga ganong side remarks, side comments, conclusory remarks that could lead or could be interpreted as a political attack, ay pwede yun ngayon sabihin ng taong bayan, yung mga nanonood, na this is simply a trial by publicity or a trial para lang sirain yung political reputation ng impeachable officer. Okay, so yan po yung possible rationale niyan. Kaya pinaboran ni Presiding Officer Escudero yung objections dito ni Defense Lawyer Attorney Poa. At sinabi pa nga po ni Attorney Poa dito, yung problem kahit na na-strike off the record ay nasabi na yun, narinig na po ng nanonood, nasa mga video na yun ng Senate, so pwede na yun gamitin ngayon as material, di ba? Kasi pwede nila i-play yun and then mag-insert sila ng mga commentary articles or videos. So, yan lang po. Anyway, yung pinaka-point ko lang po talaga, yung mga ganong remarks, side remarks could be interpreted as simply for trial by publicity purposes. Okay? So, in simple terms, tama po yung action ni Presiding Officer Escudero na pinigilan niya at pina-strike off niya yung records. And I'm assuming moving forward ay baka mas maging mindful na rin yung prosecution sa mga ganong statements kasi mas naging stricto na ngayon si Presiding Officer Escudero. Unlike dun sa first article kung saan medyo lenient pa siya nung sa mga opening statements ng prosecution at ng defense. Okay, so yan po as to the first issue natin. Ngayon, pag-usapan na po natin yung tungkol naman dun sa unusual versus suspicious transaction kung saan inulit-ulit po yun ng mga senator judges natin. Okay, time out lang muna mga kasimor. Gusto ko lang po kayo i-remind na hopefully you can like this video po, mag-subscribe sa YouTube channel ko. Libre po yung YouTube subscription ko, 100% free. Basta sa YouTube po, hindi sa Facebook or TikTok. And of course, pasalamat din po sa inyong lahat na nakasubscribe na. 484,000 na po tayo. Sobrang lapit na po sa 500,000, 500,000 sa YouTube. So hopefully po, matulungan nyo naman ako doon at ma-achieve ko yung milestone na yon. Okay, so ngayon po, tuloy tayo sa discussion. Okay, so para po mas maintindihan nyo talaga, ipapakita ko po sa inyo yung actual na batas para magets nyo talaga bakit naging issue yung unusual tapos yung suspicious. Kasi under the Anti-Money Laundering Act po natin as amended, which is RA 9160 po pala yun, and the most recent amendment is itong RA 11521. But the main law nga po is RA 9160. Okay, so anyway po, going back, under RA 9160 or the Anti-Money Laundering Act as amended, wala po kasing unusual na term dito or na transaction na ginagamit po yung batas natin. Ang meron lang talaga ay covered transactions, ito po, at suspicious transactions. So yung covered transactions, basahin na lang po natin para magets nyo talaga na hindi lang ako naggumagawa ng kwento ko dito kundi yung batas po mismo yung nagsasabi. So covered transactions is a transaction in cash or other equivalent monetary instrument involving a total amount in excess of 500,000 pesos within one banking day. For covered persons under Section 38A, a single casino cash transaction involving an amount in excess of 5 million pesos or its equivalent in any other currency. So in simple terms, pag 501,000 pataas po ang transaction ng isang individual na hindi covered person, considered po yun siya as a covered transaction. So when you say covered transaction, kailangan po yan i-report ng bangko dun sa Anti-Money Laundering Council, yung ganong transaction. Tapos pag covered person ka naman, ang kailangan naman dun is ito, yung 5 million or its equivalent in any other currency. So yan po yung covered transaction. May specific amount po yan at may specific persons para mag-fall dito sa 5 million threshold
para pumasok sa covered transaction at mag-report po or gumawa ng report yung bangko to the Anti-Money Laundering Council. Okay? So, yan po yung covered ngayon. Ito naman, punta tayo next, suspicious transactions. So, suspicious transactions are transactions with covered persons regardless of the amounts involved where any of the following circumstances exist. There is no underlying legal or trade obligation, purpose, or economic justification. The client is not properly identified, so on and so forth. So masyado pong mahaba, so itigil ko na. So ang point lang talaga ng suspicious transaction, pag hindi po siya pumasok dito sa definition ng covered transaction na 501,000 pataas or 5 million in its equivalent for covered persons, pero ang tingin ngayon ng bangko ay mukhang ginagawa yun ng individual na yun na ganung amounts lang para makaiwas po siya at hindi siya pumasok dito sa definition ng covered transaction. So kung tingin po ng bangko may ginagawa para makaiwas, kailangan pa rin siya i-report as a suspicious transaction. Okay, so dito ngayon most likely nagre-revolve yung clarificatory question ng judges kasi tinatanong nila ngayon kung let's say hindi pasok sa covered transaction yung action ng OVP at ng DepEd, pwede ba siya pumasok sa suspicious transaction na rineport pa rin ng bangko? So yun yung clarificatory, yung tingin ko lang po na point ng clarificatory question. But if you actually look at the actual facts that was presented, lampas po sa millions naman yung dinidiscuss doon, di ba? 30 million, 100 million. So most likely, kahit na hindi siya suspicious transaction, ay tingin ko pasok pa rin po yun sa covered transaction. Pero hindi lang po makasagot yung mga prosecution witnesses kung whether or not ni-report ba nila kasi may prohibition po, di ba, sa Anti-Money Laundering Act as amended, which is this one. Ipakita ko lang din po sa inyo. Ito, yan. Section 8A. The AMLAC and its secretariat shall securely protect information received or processed and shall not reveal in any manner any information known to them by reason of their office. This prohibition shall apply even after their separation from the AMLC. The AMLC shall formulate, so on and so forth. So, hindi pwede i-divulge yung mga Anti-Money Laundering Act na records. So, kaya kung pansin po nyo, tinatanong yung bangko, sinasabi po ng witnesses na hindi nila ma-discuss yun tapos sinasagot nila medyo indirectly na wala naman daw exception sa batas. So, they were insinuating na nag-report sila pero hindi lang nila sinasabi na nag-report talaga kami sa AMLAC. So, yan yung yung kailangan yung i-take note dito. Wag po kayo magguluhan kasi wala pong unusual transaction under the law. Ang meron lang covered or suspicious transaction, and even if pasok siya sa covered transaction or suspicious transaction, this is simply a reporting mechanism naman po yan na ini-instruct sa mga covered institutions like the banks na ibigay nila yung report na yon sa Anti-Money Laundering Council. Hindi rin po automatic porket considered siya na covered transaction or suspicious transaction ay ibig sabihin may illegal na agad na ginawa. Hindi din po yun ganun. Kasi again, this is primarily mainly for record purposes lang, for reporting purposes under the law. Okay, and then kailangan dyan further mag-investigate pa yung Anti-Money Laundering Council to determine kung whether or not meron ba talagang mga illegal na ginagawa yung mga persons na yon na na-cover nitong mga report under covered or suspicious transactions. Okay, so yan po as to covered and suspicious transaction. Ngayon po punta naman tayo sa unusual. So dito po makikita natin yung isang tinanong ni Senator Tulfo Erwin, nagduda po ba kayo sa ganito kalaking halaga? So ang sinabi naman dun ng bangko, yung personal opinion niya, parang napapaisip lang sila ano kaya yung purpose. Pero for them, hindi naman siya considered as a suspicious or an unusual na transaction kasi ang in-explain po nila doon, properly documented naman, may mga official documents from the OVP, DepEd, kaya nag-release din sila ng funding. So in other words, since may mga documents lahat, di papasok po ngayon yung presumption of regularity ng mga government actions natin. Kasi ang reason po kaya may ganitong presumption sa mga government actions, kasi pag lahat ng action, kung let's say hindi lang sanay yung bangko makita or makatransact ng ganun kalaking amounts involved, ay posible ngayon magkaroon ng problem sa mga government actions natin. Yan po yung sinabi ko dito. May ganyang legal principle which is itong presumption of regularity kasi mas mahirap po if lahat ng alleged unusual actions ng government, may it be financially related or not, ay pagdudahan. Kasi baka po hindi na maka-function ang government pag ganyan. Kasi mapaparalyze, diba? Lahat na parang, teka muna, hindi tayo sanay sa ganyan, unusual po yan, i-review muna natin. Baka for emergency purposes po pala yun or for immediate na use nila ng office na yun. Tapos dahil lang ba hindi sanay yung bangko mag-transact sa ganung amount, ay hindi na nila i-release. Which is hindi po yun pwede kasi yun nga, presumption of regularity. So yan po yung maganda nating tandaan dyan. Kaya in very simple terms, maganda tong sinabi ni
Senator Cayetano na just because it's unusual, it doesn't mean it's illegal. 'Di ba? Kasi yun nga po, not only does it enjoy presumption of regularity, ang may burden din yan kung you are going to allege na may ginawa siyang something illegal, kailangan mo po mapakita clearly niyan yung essential elements of the crime na ina-allege mong ginawa ng isang respondent or akusado. And then idagdag ko lang din po kasi may nakita akong comments na nagsabi na just because it's unusual, it doesn't mean it's illegal. Pero it doesn't also mean na legal na yung pagkuha ng pera. So ang masasabi ko lang po sa ganung comment, we have to remember, meron nga tayo nitong presumption of regularity. So if you are questioning it now na posible ring illegal nga yung nangyari paglabas ng pera, nevertheless, kung hindi mo pa po na fully establish yung essential elements of the crime, ang nag-a-apply ngayon is the presumption of regularity. So mali po yung ganung statement kasi it is presumed regular, presumed valid po yung pinaggamitan ng pera at present. Okay, so yan lang naman po as to the unusual, suspicious, and covered transactions. At isa pa pong maganda lang din i-take note natin dito, hindi kasi yun din yung main issue talaga eh. Kasi the main issue of this article of impeachment is alleged misuse. So we have to remember, it was already stipulated upon by the parties na totoo yung cheque, kinuha nga nung offices, nung OVP at ng DepEd yung funds. So wala na sanang question talaga dun sa mga suspicious or unusual transactions na yun. Dapat sana pumunta na sila sa next step or sa next issue kung paano ma-establish ang prosecution yung misuse. Kasi yun nga po, stipulated na nangyari talaga yung cheque at yung pag-release naman ng funds. So yan lang po. Hopefully mas naintindihan nyo po talaga itong current issue na medyo minsan nagkakaliko-liko at mas gumugulo patuloy yung taong bayan. So yan po. And ito, meron ding interesting na sinabi si Senator Risa. First time, okay, ito tungkol din to na sinabi nung bank na in her 30 plus years of practice, first time daw niya maka-experience na ganun kalaking amount sa withdraw. But again, even if it is unusual, wala naman pong prohibition sa batas sa unusual na pananaw ng isang bank officer. So, hindi po automatic, illegal agad yun porkit hindi lang siya sanay. Okay, yan talaga yung pinaka-point ko lang talaga dito. Okay, so ngayon po, punta naman tayo sa next issue natin, which is yung posibleng rason kung bakit hindi nag-cross-examine yung defense. Okay, so bago ko po sagutin directly yung answer, explain ko po muna sa inyo yung theory or rationale behind ng mga direct and cross-examination. So yung direct examination po, yun yung pag-present ng side nung party to the case dun sa witness nila. So in this case, prosecution po yung nagpe-present ng witness nila. So yung purpose po ng direct examination nila dito sa prosecution witnesses na to ay para mapalakas yung legal theory or yung kaso nila, para ma-establish talaga nila yung gusto nilang mapakita. So ngayon, ang purpose naman po ng cross-examination ay para basagin yung legal theory or yung legal position or yung kaso ng prosecution. So kung hindi po nag-cross-examine ang isang party or ang defense in this case, it means ang tingin ng defense niyan ay hindi napalakas or na-establish ng prosecution yung kaso nila kasi wala silang kailangan i-clarify or basagin. And if we actually look at the occurrences in the proceeding, nagkaroon naman po ng stipulation of facts, diba? So yung as to the actual land bank checks, whether or not nangyari ba talaga yung pag-disburse ng funds, ay stipulated na, agreed upon, admitted by the parties. So parang wala nang purpose talaga yung pag-present ng prosecution witness na to. At nagkaroon lang po ng clarificatory or ng cross-examine si Attorney Powa dito sa second witness. Pero yung tanong nga lang din po ni Attorney Powa, kung papanoorin nyo po itong part na to, ay more on tungkol lang dun sa kung bakit dumaan sa fire exit yung officer na nag-receive ng funds from the bank. Kasi parang ginagawa ding issue na sa fire exit daw dumaan. So in-explain ni Attorney Powa dito or tinanong po niya na posible ba kaya daw doon dumaan ay dahil magkatabi lang yung offices. Parang ganun po yung pagkaintindi ko sa part na yon. So yan lang naman po ang most likely reason at purpose yan kaya hindi nag-cross-examine si Attorney Powa. Again, it is because most likely confident sila sa current situation nila after na nag-direct examination yung witness. So yan po yan. Ngayon, magbigay na lang po ako ng final remarks kung bakit tingin ko mas maganda yung ganitong setup na ginagawa ng Senate Impeachment Trial Court na 10 a.m. na po yung start ng hearing tapos natatapos ng 3 p.m.
Okay, at ang rason ko lang po kaya mas gusto ko tong bagong setup ng Senate Impeachment Trial Court is because meron pa pong time after the impeachment trial na mag-function ngayon yung Senate as a regular Senate, yung legislative body po sila. So pag legislative body po kasi sila, pwede sila ngayon magtrabaho, pwede po nila aksyonan yung mga bills at yung mga pending resolution sa plenary. Tulad po ng nangyari sa Senate session kanina, July 29, nagkaroon ng resolution in relation sa Japanese relationship between Philippines and Japan. Tapos doon ko lang nalaman na meron din palang girlfriend si Dr. Jose Rizal na Japanese according kay Senator Robin Padilla. So si Senator Robin po yung nag-explain nun. 'Di ba? Yung point ko lang po, masaya lang din ako personally, masaya ako, nag-enjoy din ako na hindi lang puro impeachment na yung naririnig natin, kundi mga ibang bagay pa na tingin kong beneficial din po sa general public, 'di ba? Hindi lang yung puro political issues na tinatackle sa impeachment trial court, 'di ba? So yan po ang masasabi ko lang dito. Hopefully magtuloy-tuloy talaga yung ganitong setup kasi baka yung concern ko lang po baka ma-burn out eventually yung senators natin kasi impeachment trial for like 5 hours of the day. Tapos biglang may Senate session pa sa hapon. Baka eventually may magreklamo na mapagod sila. So ang hope and prayer ko lang ay sana hindi at magtuloy-tuloy lang talaga na ganito yung setup para hindi naman po tayo puro impeachment lang. Kasi kung napansin nyo rin po ako sa content ko dito sa channel ko, puro na lang ako actually impeachment din yung nadidiscuss ko kasi lahat ng balita din po nakatutok sa impeachment lang. Yung only exemption was nung Monday kasi wala pong impeachment trial, nag-SONA si PBBM, so lahat po ng balita tungkol sa SONA at yung content ko tungkol din po sa SONA. Pero prior to that and then today, naging impeachment ulit yung content. So hindi naman sa nagsasawa ako gumawa ng impeachment trial, pero yung point ko lang po talaga, meron din kasing ibang problema pa yung Republika ng Pilipinas na kailangan din talaga natin ma-address at kailangan din natin, or ako kailangan ko rin ma-explain po sa inyo, to all of you po, my fellow taong bayan. And hindi naman kasi ako rin pwede gumawa lang ng basta-bastang explainer video kasi kung wala pong balita, hindi kino-cover ng mainstream media, hindi rin po yun papaboran ng social media algorithms. Yan po yung reality. So kung hindi po yan papaboran ng social media algorithms, hindi nyo rin po yun mapapanood. So anyway po, my main point is maganda lang din po ito ngayon para at least meron naman tayong ibang posibleng mapag-usapan pa aside from the impeachment. Kasi hindi naman po puro politika lang yung nagre-revolve yung Republika ng Pilipinas. May iba pa po tayong mga societal issues na kailangan din po natin pag-usapan at kailangan din po natin i-resolve as a country. Okay, so yan lang po ang masasabi ko as to the 10th day of the impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kung gusto nyo naman po mapanood yung video ko tungkol sa SONA ni PBBM, yung diniscuss po natin yung mga rocket launching into space, dito nyo po yan mapapanood at huwag nyo po sana kalimutan mag-like sa video na to, mag-subscribe sa YouTube channel ko at mag-follow sa Facebook and TikTok. And until next time, see you all po. Bye-bye!